Ang face-to-face harapan ay pambansang dulugan ng mga may alitan. Hangad namin na bigyang solusyon ang mga di pagkakaunawaan para sa mas mapayapang komunidad. Sinong sisimangot? Face-to-face. Sinong ngingiti? Face-to-face. Inyong bangayan? Face-to-face. Huwag mong talikuran, harapin mo face-to-face. Grabe yung energy, Iba! Magingay makiharapan! Dito, bawal po ang putyo-putyo. Parang love ko sa kanya. O todo-todo. Kahit yung pagmamahal niya sa akin, pache-pache. Buti na lang sila mga kasama ko hindi nang iiwan ang Team Pula! Very wrong naman yan, Ryle. Kasi ngayon ang uso na self-worth. Oh, di ba? Itigil na yan pa utu-utu sa puso. Makirot na nga, masakit pa sa bulsa. Dapat ngayon very demure, very mindful. Ganon! Bawal na ang martir ni Vera dito sa Team Puti! Okay, wala nang magpapaloko dahil ito na po ang Face-to-face harapan! With humble hearts and sharp minds, talaga namang makikinig sa ating harapang tagapayo. Learn to love yourself first before others. Payo mula sa ating mental health expert, Dr. Camille Garcia. Mahal mo. Ang tanong, mahal ka ba? Naku! Mapadakit na tanong mula sa ating love guru, Dr. Love Brother June Banal. If you love your country, always, always obey the law. From our legal expert, Attorney Lorna Capunan. Walang hindi stop, look, listen. Kapag siya na ang rumampa with matching kaway-kaway, eto na ang nag-iisang ate ng masa, Corina Sanchez-Rojas! Ate Corin! Oh, yeah. Okay, may extra kami ni Ryle. Extra move. Kaya mo yun, ate. Try mo na. Teka ha, kaya ko yan, kaya lang baka ako mag-viral. Ayaw na. Ayoko nun. Kaya kayo. Ang yabang. Okay, tama na. Yan ang dance step of the day. Hello, hello, hello. Una siyang naging akin. Ay, parang linya sa pelikula ni Mega Sharon at Gabi. Una siyang naging akin. Yan din ang linya sa totoong buhay ng inirereklamo ngayong araw. Take note, inirereklamo. Yan ang banat niya sa nagrereklamo na kanya ring BFF. Ano ba ito? Ito ba ay halaman? Ito ba ay aso o pusa? Ito ba ay, alam mo na, di ba? Hindi natin masasabi. Lakas na lang dito. Oo. Lakas daw ng loob. Ireklamo. Siya na nga ang inagawan ng lalaki. But wait, there's more. There's more! Si BFF na nagrereklamo, may mas malalim daw na galit laban kay humaling na ateng.
Ikaw, Wilma, hindi ka ba makamove on? Sa dinami-dami ng lalaki dito sa mundo, bakit asawa ko pa yung nililingkisan mo? Hindi ka na ba makahanap ng iba? Si Wilma ang unang nakilala, pero si Kakay piniling maging asawa. Mala teleserye ang kanilang eksena. Hoy, Kakay, wag ka nga magmalinis. Pareho lang tayo ng gawain. Nauna ka lang nakakita ng asukal di papa. Nakakaloka! Asawa ni Kakay na si Eugene at mga anak nila sa chismis ay dinamay na. Wilma po kasi masyadong pakialamere. Tungkol po dito sa buhay ng mag-asawa, masyado po siyang nangihimasok na hindi naman po dapat na. Oh, si Wilma, kilalang kilala ko yan, kapatid ko yan. Personal na buhay, pinapakilaman ko ako sa'yo, Wilma. Magbago-bago ka na. Sa face-to-face harapan, dito na magkakaalaman. May the best woman win na lang. Ika nga, all is fair in love and war. Nagkataon lang, pareho sila ng tinitibok ng puso. Kakay, humarap ka na. Okay, Kakay, ano bang punot dulo nito? Ano ang problema? Kasi po siya po yung nagpakilala sa akin doon sa kaibigan niya po. Siya po yung unang nakakilala sa naging asawa ko po. Siya ang unang nakakilala sa asawa mo ngayon. Boyfriend niya dati? Hindi po, magkaibigan lang po sila. Magkaibigan lang. O bakit ganon? Ano yun? Siguro po, masyado po kasi siyang asyumere. Iniisip po niya na siya kasi nasa-abos po. Ano yung komprontasyon ninyo? Yung ano po, ma'am. Naano na lang po ako, nade-distress na po ako sa kanya kasi bagong panganak lang po ako, 1 month pa lang po. Ngayon gusto ko pong anuin kung bakit kailangan niya pong gawin sa akin yun. Dati po kami magkaibigan, ate na po yung tinuring ko sa kanya. Tinuring ko po siyang mga kapatid, tapos gano'n lang po sa kanya. Parang wala lang po sa kanya yung pinagsamahan namin. Anong sabi nga pala ng asawa mo? Bakit daw ganyan itong si babaeng isa? Sabi ng asawa ko, ma'am, wag na lang daw pong pansinin, yung hayaan na lang po. Pero hindi sumusobra na po kasi siya eh. Kada dadaan lang po ako, magbuwamba lang ako sa poso, ganun na po yung naririnig ko. Sa kanya mismo o sa ibang tao? Narinig ko po siya na, ayan na, parating na yung malanday, mga agaw, mga ganun po siya. Yung Ikaw pala, muna, pero ang sabi ng asawa mo, wala naman nangyari sa kanila. wala po talaga. Kasi ang teoring lang po sa kanya ng asawa ko, kaibigan lang. Alamin na lang natin mula sa kanya, ha? Ang punot dulo naman ng kanyang side sa istoryang ito. Siya ay pinakilig, pero hindi daw siya ang pinili. Ayun na nga bang sinasabi ko. Wilma, humarap ka na. Ang kapal naman ang mukha mo, sabi ka sumera ako. Ikaw nga ito nangagaw, di ba? Paano nang aga? Wala naman Bakit kayo. sinabi ko sa'yo na may gusto ako sa kanya? May gusto ka lang, pero hindi ka gusto. May gusto ka lang. Sabi mo sa akin na wala kang gusto sa kanya. May gusto ka lang, pero siya hindi kanya gusto. Alam mo? Kaibigan lang kayo. Pero dapat hindi mo ako tinalo. Kasi ano mo may gusto ako sa kanya, hindi ko lang sinasabi sa kanya, pero ano ginawa mo? Di ba? Inilihim mo, kayo na, buntis ka na nung sinabi mo sa akin. Wilma, ikaw ba ay sadyang maninira? At ikaw ba, Kakay, ay sadyang mang-aagaw? Pag-isipan niyo mabuti ang sagot. Magbabalik ang face-to-face harapan. Pula, pula, pula! Face to face, sinong ngingiti? At ang ating nakasabit na tanong, o eto na, yung kanilang mga panig bago natin sila ayusin, right? Okay, so, Wilma, ikaw ba talaga yung naninira? Ano po kasi, yung kaibigan ko po na naging asawa niya na po ngayon, may dati po yung asawa, yun nga po yung namatay. So, ang inaano ko po, bakit yung asawa niya po nung una is hindi po nabuntis? Baka naman ang may diferensya yung babae. Di ba? Ano ka ba? So kasi ang equals niya, ang 1 plus 1 niya equals, hindi niya anak yung lumabas sa'yo. Nakuha mo? Ang feeling niya, yung lalaki may diferensya. Bakit sa'yo nagkaanak sa una, hindi? Eh kung ang may diferensya yung babae.
Tama, di ba, Wilma? Opo. Oo nga. Sabi ni Wilma, oo nga. Okay, so, ang tanong naman sa'yo, talaga bang hindi mo alam na may gusto pala siya doon? Hindi naman po sila, wala naman po sila eh. Alam mo, Ganun Kay, kayo. sinabi ko sa'yo yun. Sinabi ko sa'yo na may gusto ako Bakit kay kasalanan Eugene, ko di ba ba? sa akin ng ligaw yun? Magkaibigan tayo. Sinabi ko sa'yo yun. Ano bang naging style mo at nabingwit mo yung kanyang kaibigan? Wala naman po. Talagang nakasabay, nakainom ko po sila noon. Birthday niya po noon, nung nakilala niya po sa akin si Eugene. Tapos po, nag-usap lang po kami, nakipagkwentuhan hanggang sa nagpasahan na po kami ng number. Tapos, nagliligaw na po siya sa akin nung nagtanong siya kung pwede daw niya ba akong ligawan. Paano siya nanliligaw? Paano nahulog yung loob mo sa kanya? Parang Hindi may po kasi nakasaya talagang lang po malandi yung lang po talaga yan kasi asyomero din po yan halos lahat ng lalaki po akala niya lahat ay may gusto sa kanya. Sigurado Ganun po yan, ka? kada nalalasing eh. Sigurado Teka, Wilma, ka? nakailang boyfriend ka na? 4 lang po. Nilalang mo lang? Okay. At hindi ka pa nag-asawa? May asawa po ako, hiwalay lang po. Hiwalay. Tsaka mo naging kaibigan itong si lalaki. Ayun. Anong nararamdaman mo pag nakikita mo silang... Naiinis po ako kasi tinuring ko na Hindi po ka siyang naiinis, kapatid di mo lang eh. tanggap. Naiinis po ako sa kanya eh. Hindi ka nainis. Di mo lang tanggap na Naiinis po naging ako kami. sa kanya kasi halos tinuring ko na po siyang kapatid, na bunsong kapatid, tapos ganun po yung gagawin niya sa akin. Sinabi ko na po sa kanya lahat. Ganon. Kasi kung walang mali siya, di ba? Kung walang mali siya, bakit hindi mo sinabi, Kakay, kay Wilma? Bakit may paglihim? Di ba? Bakit parang may paglihim? Gano'ng katagal yung ligawan ninyo? Hindi naman. Ano mo, mga buwan din po. Buwan din, oh. Tapos nagkikita kayo ni Wilma, hindi mo sinasabi sa kanya na Busy niya po nililigawan sinasabi ka. sa akin. Busy naman po sa trabaho nun. Busy sa trabaho. Hindi po ma'am, hindi niya po talaga sinasabi sa akin, sadya niya pong inilihim lang sa akin ang lahat. Sinabi Parang niya lang po artista. sa akin, buntis na siya. Anong parang artista? Yung tinatago muna yung ligawan, tapos tsaka na mag-aamin sa publiko pag medyo Kasi matagal may tinatawag na. na soft launch. Soft launch At muna. merong full Parang launch. produkto lang. Hindi, totoo nga, Oo, di may ba? soft launch. Curious na ba ang lahat sa lalaking punot dulo ng sawing puso ni Wilma? Well, eto na siya. Nandito siya ngayon. Abangan sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Sinong sisimulan? Face to face. Sinong ngingiti? Harapin mo. Sabi nga nila, history repeats itself. Ayan ang comment niya dahil siya rin ang naagawan ng ahas na kumare daw. Kumaring si Kakay. Ayan, Aisa, humarap ka na. Kapag salita ka eh, ako nga rin nagawan mo. Ala, Isa. Ano ba yun, Aisa? Naagawan ka na rin ni Kakay? Dati po kasi yung ano niya po, may gusto po ako sa kaibigan niya, alam niya naman po. Yun, nilaro. Kaya naging sila. Naging sila rin. Iba naman ito. Ayun. O, ano pang mga tanong? Grabe. So dumating po ang panahon kay Aisa. Ice yun, ice. Na Aisa, Oh, sorry. ice Tito na siya. Aisa, hello po, Tita Lisa. So, Ate Aisa, tanong ko lang po, lapitin po talaga ba ng lalaki si Ate Kakay sa inyo? Opo. So, marami siyang naagawan. Opo. Bakit sa tingin mo? Ano ba ang meron? Ano po, Grabe naman yung maraming naagawan. Pa-charming po lagi yan eh, sa ano eh. Paano siya nangaakit ng lalaki? Paano? Konting tayo lang po, maya-maya paglingon niya na meron na kagad siya na pagka may nakitang pogi, akala mo naman maganda. Ayun. So, umaaura-aura pala talaga to si Ate Kakay. Pero ikaw, Ate Aisa, paano mo nalaman, describe mo sa amin, nung naagawan ka na pala ni Ate Kakay? Kasi po yung ano ko po sa kanya, Sabi kasi ng boyfriend mo, hiwalay na daw kayo. Mga lalaki talaga. kasi nga, hinarot mo. Paano Erit, wala na nga daw kayo noon, kaya nanligaw siya sa akin. Yun. Maliwanag naman pala. Ayun po, nanligaw siya sa'yo kasi nga, nagpapansin ka. Kung hindi ka sana nagpapansin, hindi sana. Paano papansin? Sigurado ka lang papansin ako? Oo, paano naging kilala mo siya? Hindi mo nga siya kilala una eh. Ganun naman po kasi yan, mahilig po yung magano-gano. Yung sa kayo naman niya po lalaki, mahilig po
kasi ano na yun. Ganun. Kunwari, Yung ganun na, wow, pag tumayo siya ganda. Teka, may tanong Gawin mo ako. nga ulit, gawin mo nga ulit. Ulitin mo. gawin mo daw ulit. Isa pa daw, isa pa. Ang cute mo dyan, tingnan mo kang Barbie doll. Meron na siya. Isang ikot lang may jowa. Kunwari ako, pinakilala ako sa'yo. Okay, paano? Kunwari, pinakilala ako sa'yo. May drama na. Kakay, kaibigan ko si Ryle. Ryle, si Kakay. Hello. Rahel na ako. Okay. Ganun lang naman po eh. Hindi naman po ko yung lalandiin ko, haharutin ko. Si- O, ikaw naman. Aisa, tumayo ka dyan. Tayo ka sandali, Kakay. Aisa, ikaw ang gumaya kay Kakay. Upo ka dito, Aisa. Paano si Kakay? Pag kunyari may ipapakila. Dito ka, Kakay. Okay. Ay, hello. Kaibigan ko nga pala, Aisa, si Ryle. Ay, hello, Rahel. Hello po. Parang kinikilig na. Ikaw naman! Teka. Ate Aisa, kasalanan ba yon yung sa tingin mo? Yung kinilig siya tapos nag-react siya, feeling mo meron siyang masamang intensyon? Kasi po lahat po na barkada namin, parang gusto niya na po na sa kanya nakatingin mga lalaki. Lahat talaga? The wait is over! Ito na! Ang kanina pa nating pinag-uusapan ang dahilan ng wasak na pag-ibig ni Wilma at patunay ng long hair ni Kakay. Ang lalaking pinag-aagawan ng magkabilang kampo, Eugene, humarap ka na! I see it. Uy, artistahin naman See the appeal. Nakikita ko. Art Acuña. Alam mo, kamukha niya si Derek Ramsey mula dito hanggang dito. Ang exilang, sectional, ang tawag Oo, doon. dito lang. Isang Diba, bahagi no? lang. Oo. Tingnan mo yung mula dito hanggang dito, Derek Ramsey. Ganyan. O, tingnan mo si Kuya. Pero alam niyo po, may kasabihan po kasi, di ba? Vin Diesel, Jason Statham, tatay ko, basta Yan. kalbo, delikado. Yan. Okay. Hi, Dad. Love you. Diretsong tanong, bakit si Kakay ang pinili mo? Ay, yung kaibigan niya po, si Kakay po. Kilala po sa akin kasi, yung si Wilma naman, bali, kaibigan lang naman po ang turi ko sa kanya po. Kanino? Kay Kakay? Hindi po, kay Wilma po. Hindi, Wilma. Opo. Yung si Wilma, una mong naging kaibigan. Opo, kaibigan po. Ang tingin mo sa kanya ay Kaibigan lang talaga po. kaibigan lang. Ito yung medyo mas malalim na tanong kasi ang hinala ni Wilma, hindi mo anak yung anak niyong 1 month old. Palagay mo, anak mo talaga yon. Anak ko talaga yun. Kasi yung asawa ko ngayon, si Kakay, pag umalis ako sa bahay, nandun naman siya. Tapos pag uwi ko, nandun naman siya. Tapos, Nagtiwala siya. Gaano mo siya kakilala? Sige, tanong ko sa'yo. Gawa-gawa lang Hindi nila kasi yun. yung una mo daw asawa, wala kayong anak. Ay, yun Yun lang. yung basehan nila na porque walang anak si Eugene sa una, hindi niya na anak yung anak namin. Yung po kasi yung una kong asawa, yan ang hindi niya alam na may edad na rin po kasi. 49 na, 50 na po. Kaya hindi kami nagkaroon ng Ayun. Okay, mga harapan. Dahil sa sinasabi ni Wilma, meron tayong picture ngayon ng anak ni Eugene at Kakay. Pero hindi na po namin ipapakita. Parang ano lang, parang pakita lang po sa inyo sa mga edad nila. Ito po yung happy family, oh. Yan ang happy family nila. Siyempre, yung mukha ng mga bata, medyo tinatakpan po namin, ano? Ayan, happy family. Okay. Sa pagbabalik natin, aalamin natin kung ano ang reaksyon naman itong maiingay na sausawero at sausawera. Parang ang dami nilang opinion eh. Pakinggan nga natin, ano ang mas matimbang? Matalik na kaibigan o kaibigan? Yan ang tanong para sa kanila sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Sinong sisimama? Face to face. Sinong ngingiti? Naku, ako, naniniwala ako talaga na mayroong para sa atin. Di ba? Meron talagang para sa atin. Itong ating kay tanungan. Friendship
or love life? Ano ang mas matimbang? Eto, puti. Sagot na kayo dyan. Ate, Para po sa akin, para kay Ate Wilma, dapat hindi mo na-assume kapag yung may binibigyan ka ng pagkakataon ni Kuya na maging kaibigan. Yun ang ano doon. Tsaka dapat, ikaw Ate Aiza, hindi ka rin dapat naninira sa kanya. Ibig sabihin kasi parang yung sinasabi mo sa kanya malandi. Parang ang feeling namin inggit ka. Baka siguro pag inggit ka, pikit ka. Diba? Dapat hindi ganon. Kung talaga magkaibigan sila, dapat ever since sinabi na ni ate, yung tungkol sa kanila ni Kuya Eugene, di ba? Yun eh. Dapat hindi niya nilihim. Kasi total naman, magkaibigan silang dalawa, dapat habang may nangyayari kila Kuya sa kanilang dalawa, sinishare niya. Kasi magkaibigan sila eh. Kung talaga magkaibigan sila. Di ba po? Ay, nako. Napaka-simple lang yan. Hindi ba move on na lang? Ano sa tingin mo, Tuesday? move on na lang ate. Kung ako tatanungin friendship o love life, kung ang friendship mo hindi tanggap ang iyong love life, hindi worth it yung friendship. Tama! Ikaw, Ryle. Ako, friendship din. Because love is the highest form of friendship. Taray! Wow! Taas ang paa ng lahat ng single sa Sausawero at Sausawera. Kayo na lang. Taas ang paa ng mga single. Ano ba? Nasubukan mo na ba, Attorney Lorna, na magpakatangad sa ngalan ng pag-ibig kahit ikay napakatalinong babae? Aba, all the time. I love it! Kilig! Iba yung public persona mo, di ba? Lawyer, matapang. Iba yung private mo. Sa private mo, walang rules yan. Di ba? Kung sino yung gusto mo, whether love or lust. Naks naman Oo. Pwede yun. Yung last pwede, wag ka lang mahuli. Di ba? So, ang short answer is, oo naman. Okay, Dr. Love, forte mo ito, ha? Hinahanap mo. Anong hinahanap mo? Po, titignan ko lang po yung mga ilaw. Ang dami pala nating ilaw dito sa studio. Tinatamaan siya. Hay nako, ay yung mga guilty, ganyan talaga mga itsura. Ay, Usasan na to, arestuhin na. Okay, forte mo ito ha, Dr. Love. Paano papalayain ang pusong nasaktan? Ano ang kailangan gawin para magkaroon ng closure si Wilma? Mahalaga dito, makita natin yung katotohanan ng buhay. Acceptance ang tawag doon. Paano naman gagawin mo kung habol ka ng habol, pero alam mong nakafocus naman sa iba yung lalaki? Alam niyo, kami mga lalaki, nararamdaman namin pag may gusto kayo sa amin. Naaamoy namin yan. Alam na namin ang kilos ng babaeng may gusto sa amin. Pero hindi mo kami mapipilit na magmahal sa'yo pag hindi ikaw ang type namin. Maaaring mas pangit yung type namin, mas pangit kesa sa'yo, pero mas mahal namin yon. Di ba? Yung personality, kasi hindi mo naman pwedeng idikta ang pag-ibig. So, sa sagot ni Ate Kuring, ang pinakamahalaga dito, yung reality, yung katotohanan, yung acceptance. Matanggap mo na hindi siya para sa'yo. Sabi nga ni Ate Kuring, meron talagang para sa atin. Matanggap mo na hindi siya ang para sa'yo. No? Pag ganun, mapalalaya mo na ang sarili mo. At doon sa yung comment kanina, hindi lahat ng bagay na personal pwede nating i-share. Kung halimbawa nagkaroon sila ng relasyon, hindi tungkulin ni Kakay na ipamalita sa mga kaibigan na, oy, magsyota na kami. Hindi personal yun. At ikaw, mararamdaman mo naman. At pag nakita mong yung kaibigan mo may karelasyon na, tumigil ka na. Respect ang tawag doon. Respeto. Pag nawawala ng respeto sa'yo, dapat tumigil ka na. Ayun. Oo, kasi ano na yun respeto sa sarili. No? Oo. Okay, so, kay Doc Camille naman. Hindi ba parang mas masakit yung what if? Yung hindi nagkatuluyan. Mas masakit ba talaga yon? It's a normal reaction na talagang masasaktan. Lalo na kung sinabi natin na pangarap na nawala.
Di ba? Siyempre, di ba, pinapangarap mo siya talaga sana di ba? Tapos nawala. And then definitely, merong feeling of rejection. So yun yung nakakalungkot doon na akala mo kasi ikaw na, dahil kasi best friend ka, kahit na hindi ka nililigawan, pero feeling mo, ikaw din nag-i-imagine na kung anong mangyayari in the future. So, merong tendency talaga po na ibang mga babae talagang madaling masaktan because of emotional investment na sinasabi nila. Of which, syempre yung lalaki hindi naman alam kung nagkaroon na ng emotional investment ka sa akin dahil kasi kaibigan nga ang dating. Pero one thing siguro no, Ate Coring, pagdating sa ganyan, alam nyo, kuminsan lalo na sa mga kalalakihan, hindi talaga nakikita kahit sabihin nyo kay gwapo o hindi. Meron tayong may theory sila, yung tinatawag nila na merong pheromones. Ang pheromones kasi, alam nyo, yung pawis ng lalaki or yung pawis ng babae is a certain gayuma, kaya nagiging attractive. Nagiging attractive. Bakit napapapawis na yung isa dito, Doc Camille, sa sinabi nyo po? Oo. Kaya nga, alam nyo, merong certain deodorant na meron po. It's a popular deodorant here in the Philippines. Kung alam nyo lang yung brand na yon, meron talaga siyang nag-exude ng certain na gayuma siya. Na, dahil pag naamoy nyo siya, parang feeling nyo ang gwapo-gwapo, tsaka fresh na fresh. Palagay ko endorser ka nun. Bakit pinaplug mo? It's for lalaki. It's for men. It's more Kaya for men. Kaya pala marami nagkakagustuhan sa gym. Yes. Totoo yan. Yes. It's because of the sweat. Ha? Is that for real? Yes, it's for real. Totoo? Ha? Okay. So, eto. Magpapaubaya na ba si Wilma o solian na ng kandila? Dahil dito kay Derek. Naku, ikaw talaga, Derek. Okay. Sa Kay Harapan, tutok lang sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face, sino umingiti? Gusto ko lang mag-apply, pero ayaw niya po akong pag-apply. Inuupos niya, iniwan niya po ako nung nalaman niya nga po, buntis nga po ako. Si lalaki, nalulung sa sugal na scatter. Si babae naman, sobrang selosa at laging inuungkat ang ex ng ka-live-in. Relate ba kayo, mga K-harapan? Yung cellphone ko na, kabibili ko lang, winasak niya rin. Parang laging anak ko. Dahil sa selos. Kaya po siya maka-scatter, ma'am. Mahal mo pa ba si Noel? Pero sabi nga, true love wins. At pag nagmamahalan, nagkakapatawaran. Deserve ang pangalawang pagkakataon. O ikaw naman, Noel, mahal mo pa ba si Kring Kring? Yes po, ma'am. Ang bilis sumagot. Sa dulo, happy pa din ang puso ng live-in partner na sina Noel at Kring Kring. Si Noel nangakong titigil na sa sugal at magtatrabaho. Si Kring Kring babawasan na daw ang pagseselos. Sumpa nila yan sa isa't isa, lalo pat mayroon na silang isang baby. Marami pa silang aayusin sa kanilang relasyon. Di ba? Kami pambinyag eh. Eh, yun na nga eh. Yung mga, pangbinyag, kami na magpapabinyag. Kami na magpapabinyag. Okay ba? Dahil todo suporta nga tayo sa pagbuo nila ng pamilya, tinupad natin ang pangako nating pabibinyagan ang cute na si Baby Angelica. At nitong adyes nga ng Mayo, sa Holy Trinity Parish Church ng Antipolo, bininyagan si Baby Angelica bilang Katoliko. Welcome to the Christian world, Baby Angelica! Nagagalak naman ang mga magulang na sina Noel at Kring Kring dahil naasikaso na ang kanilang responsibilidad sa anak. At dahil importante nga ang binyag, dapat lang din na ipagdiwang. Imbitado sa salo-salo ang lahat ng mga taong nagmamalasakit kina Noel at Kring Kring.
ang kani-kanilang pamilya, mga tunay na kaibigan at syempre mga ninong at ninang na tatayong pangalawang magulang ni Baby Angelica. Maraming salamat din po sa face-to-face at unang-una po kay Ma'am Corina Sanchez Rojas sa mga binigay po sa amin na handa at sa mga binayaran po na iba pa. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa face-to-face at kay Ma'am Corina. Natatandaan ko pa ang sinabi ko sa pagkakaayos nila Noel at Kring Kring. Second chances, pangalawang pagkakataon. Kung minsan, sobra pa sa pangalawa ang binibigay. Yan naman din ang aking misyon. At lahat kami sa face-to-face harapan, Signal at Kapatid Network, magbukas ng pinto para sa mga deserving na mabigyan ng bagong pagkakataon sa buhay na maayos. Kailangan lang ng konting push, paglaanan ng oras ang kapwa, magbahagi kung may sobra. Sino pa ba naman ang magtutulungan kundi tayo-tayo din dito sa Harapang Tulong. Eugene, meron pa bang makakaagaw sa'yo kay Kakay? Kasi, di ba, Kakay, pwede rin mangyari sa'yo yung nangyari kay Wilma. Ano sa tingin mo? Forever na ba ito? Palagay ko man, forever na si Kakay. Palagay mo? Bakit hindi mo papakasalan? Nag-iipon pa po ng po. Alam mo, minsan, ang gawin natin, pakasal nga natin lahat ng mga gustong ikasal dun sa mga maging ano natin. Hindi ba? Kung magkasalang bayan tayo at isahan na lang yung pakain. Di ba, no? Oy, gusto ni Gusto niyan. Kakay. Ate Coring, question lang. Kasi napansin po namin na hindi po kayo sumagot sa tanong natin kanina. So, kung sakali po, kuwari, hindi po kayo kasal. If, ano lang, hypothetical, kayo po ba, friendship or love? Friendship or love? I think friendship. Kasi ang love, lulubog lilitaw. Tama? Pero ang friendship, kailangan kaibigan mo yung love mo. Dahil talagang ang friendship, respetuhan ang ibig sabihin kasi ng friendship. And that is also the platform of love. Yes! Ate Coring! Ate Coring, thank you so much. She will be back for the swimsuit Sa competition. susunod na eleksyon. Okay, o eto na ha. Dahil wala siyang ngipin, bibigyan natin silang dalawa ng pustiso. Okay. Dahil wala silang mga trabaho, ipagtetest na natin si Wilma at Aiza. At dahil lulubog lilitaw ang trabaho ni Eugene, ilalapit natin siya sa barangay. Yes! At dahil wala po silang mga love life, lalagay po natin sila sa dating app. Wag na. Ay, Swipe maganda left. yan. Tinder or Grindr? Wag grinder, iba yun ate. Ay, iba yun. Facebook dating. Sorry. Okay. O sige, ilalagay namin ang mga profile ninyo sa dating app. Day, isulat mo lang doon na milyonarya ka, ang dami na mag-a-apply. Pero Ate Coring, kung wala pong mag-a-apply, ilalagay po natin sila sa marketplace. Hindi sila produkto. Sorry. Ano itong dalawang ito, oh. Kunwari pa kayo, kinikilig kayo eh. Okay. O, Kakay, tama na yung kay Kakay, ha? Yung kanya-kanya na, ha? At bibigyan namin ng lampin ang anak mo. Okay, bibigyan ka namin ng marami, ha? Para sa anak mo. Okay. So, okay na, nagkaintindihan na tayo. Diba? Kanina ka pa nag-iisip na, oo nga, ano. So, magbati na kayo. Wala nang siraan. Okay, love. Kayo na. Ay, Eugene, bawal kang sumali sa yakapan. Okay, Kakay at Wilma, tumayo ka na, Wilma. Ayan. O, sige na. Ayan na. Yay! Ate! Nagmamahala naman kayo. Bakit kailangan mag-away? Dahil lang dito. Ikaw talaga. Ikaw ang punot dulo ng gulo. De, loko lang. Eugene, kailangan mas pogi, tutubo buhok mo pagka nagkatrabaho ka na. Magtrabaho tayo, ha? May mga anak kayo. Okay, promise mo yan. Okay. Sabi nga nila, ang isa sa mga mahalagang paraan daw para maging masaya sa buhay ay
makontento. Hindi ibig sabihin na makontento sa hinagpis at kawalan sa buhay ha, kundi habang pinagsisikapan natin ang magandang buhay para sa sarili't pamilya, nakukontento tayo sa sarili natin. Self-love, pagmamahal at pagbibigay respeto sa sarili. Formula yan para sa ikaaangat at ikakakontento sa kung ano ang meron ka. Dahil pinaghirapan mo yan at kusang ibinigay sa iyo ng kapalaran. At dahil dyan, alam mong kung ano ang meron ka ay para sa iyo. Tama? Okay, ako po ang inyong Ate Kuring, nagsasabing may cake ang harapin ng mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap, basta dapat may mukha kang ihaharap dito sa Face to Face Harapan. Face to face. Face to face. Face to face. Face to face. Face to face, harapan tayo. Face to face, problema'y solusyonan. Tayo na ating pag-usapan. Face to face, tama ng okrayan. Sama sa puting tama o mali. Galit, bati. Bawat panig ating pakinggan. Ang mga gusot ay may Totoo ba? Nilalait mo siya dahil siya ay PWD? Oo, sinasabi sa kanya, ito lang kamay niya. Masama yun. Manicure mo, makadisgrasya ka ng kamay. Mamaga yun. Huwag mo pakialaman yung buhay ko. Ako, nagtatrabaho ko ng marangal. Pati yung love life niya, pinakikialaman. Pero kang tomboy pang ka nakasama, ano mapapala mo sa isang tomboy? Eh, ayoko nga ng lalaki. Ano magagawa mo? Walang atrasan sa Face to Face Harapan. harapin mo face to face.